para tayo ay makaipon, importante na ma-improve natin yung cash flow natin. Yung cash flow natin, dalawa yung pwede natin kontrolin. I-adjust natin yung income natin. Kung kulang ang kinikita, pataasin natin ang income natin. At yung pangalawang option naman, pababain natin yung expense natin. Disiplinahin natin yung sarili natin. So dito sa first option natin, ang tanong kasi dito, ilang source of income ang meron ka? Kasi usually isa lang ang source of income natin, pero how many people rely in that income? 'Di ba? Maraming nakaasa sa atin, marami tayong sinusuportahan. Yung iba nasa sandwich generation pa. Bukod sa pinag-aaral natin ang ating mga anak, kailangan din nating mag-support sa ating parents na aging na. And of course, do you love them? Of course, love natin sila. Kaya nga tayo nagsisikap at yung iba nasa abroad pa. Kaya importante, meron tayong additional source of income at ang pangalawang option natin, itong i-reduce natin yung expenses natin. Ano ba yung mga ginagastos natin na akala natin maliliit lang na bagay, pero pag tinotal pala natin sa isang buwan, ay lumalaki rin. Halimbawa, sa soft drinks pa lang, kung 1,500 per month ang ating naitatabi, instead na mag-soft drinks, talagang iipunin na lang natin tong amount na to. Nasa 18,000 din pala to per year. At pag nagawa natin in 20 years na ma-invest, na halimbawa on the average kumikita ng 12% per year, nasa 1.5 million din pala to after 20 years. Million din pala. At halimbawa naman sa cigarette, sa mga bisyo natin, 100 per day ang natatabi natin or 3,000 pesos per month. In 1 year pa lang, 36,000 na yan. At kung na-invest mo ito ng tuloy-tuloy in 20 years, nasa 3 million din pala. Again, importante pataasin ang income, have other source of income, have multiple sources of income, at pangalawa, disiplinahin ang sarili para tayo ay makaipon. And to know more about savings and investment, message mo lang ako sa Facebook, Roan Celis Capistrano.